Panginoon, ang aking puso ay pagod, ang aking isipan ay naguguluhan at tila ang lahat sa paligid ko ay gumuhuna. Ang mga tao ay tumitingin sa akin at hindi nila maunawaan kung paano ako nakatayo pa rin, kung paano ako nakakahinga pa rin, kung paano ko pa rin nagagawang imulat ang aking mga mata sa bawat umaga. Ako mismo ay hindi ko maipaliwanag, Ama. Wala akong magagandang salita o mabusising mga sagot na maibibigay sa sino mang nagtatanong sa akin. Ang alam ko lang ay kung hindi dahil sa iyong kamay na humahawak sa aking buhay, nilamon na sana ako ng kadilimang ito na nagtangkang pumalibot sa akin. Ikaw ang tanging dahilan kung bakit ako umiiral pa rin, lumalaban pa rin, naniniwala pa rin na may pag-asa, kung saan tila puro guho na lamang ang naroon. Diyos, dumadaing ako sa iyo dahil pagod na akong subukang intindihin ang mga nangyayari sa akin. Ang mga laban ay napakarami, ang mga sugat ay napakalalim, ang mga kawalan ay napakasakit na naisip ko na wala ng labasan. May mga gabi na umiyak ako hanggang sa wala ng luhang pumatak. Mga araw na ang bigat ng buhay ay halos magpasuko na sa akin sa pagpapatuloy. Ngunit may kung ano sa loob ko na alam kong nagmumula sa iyo, ang hindi pumayag na bumagsak ako ng tuluyan. Iyon ay ang iyong tinig na bumubulong sa katahimikan ng aking sakit, na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan, na ikaw ay kasama ko kahit na hindi kita maramdaman. Panginoon, kailangan ko na ikaw ay patuloy na maging lakas na nagbabangon sa akin kapag sinusubukan ng lahat na ibagsak ako. Amang walang hanggan, ilang beses kong naisip na ito na ang aking katapusan. Ilang beses akong tumingin sa laki ng aking mga problema at inisip na walang posibleng solusyon. Ang aking bangka ay inalog ng mga alon na napakataas na hindi ko na makita ang abot tanaw. Tubig na lamang ang nakikita ko sa lahat ng panig na gustong lumunod sa akin. Ngunit ikaw, Panginoon, ikaw ay nasa bangka kasama ko. At kahit noong ako ay sumisigaw sa takot, kahit noong inakala kong kami ay lulubog, pinayapa mo ang hangin at pinatigil ang mga tubig. Hindi iyon swerte, hindi iyon nagkataon, hindi iyon dahil sa sarili kong lakas. Iyon ay ang iyong makapangyarihang kamay na pumigil sa akin na lumubog sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Panginoong Jesus, kailangan kong aminin na madalas akong nag-alinlangan. Kapag ang mga araw ay masyadong madilim at ang katahimikan ng langit ay tila nakabibingi, itinanong ko sa sarili ko kung ikaw ba talaga ay nakikinig sa aking mga panalangin. Umabot ako sa puntong kinuwestiyon ko kung sulit pa bang magtiwala, kung may saysay pa bang maghintay, kung ikaw ba talaga ay may pakialam sa pinagdaraanan ko. Patawarin mo ako, Ama, sa mga pag-aalinlangan na ito na sumakop sa aking sugatang puso. Ngayon ay tumitingin ako sa nakaraan at nakikita ko na sa bawat sandali ng kahinaan, binubuhat mo ako. Noong akala ko ay nag-iisa ako, iyon mismo ang oras na ikaw ay pinakamalapit. Hawak ang mga piraso ng aking buhay na gumuguho. Diyos ng awa, ang mga tao ay tumitingin sa akin at nagtatanong kung paano ako nakaligtas. Gusto nilang malaman kung saan nanggaling ang aking lakas, kung paano hindi ako nasiraan ng bait, kung paano hindi ako namatay sa gitna ng bagyo. At ang totoo ay wala akong ibang sagot kundi ang iyong pangalan. Iyon ay ang Diyos, laging ang Diyos. Kapag kulang ang tinapay sa mesa, ang Diyos ang nagbigay. Kapag sinubukan ng sakit na sirain ako, ang Diyos ang nagpagaling sa akin. Kapag ang mga pinto ay nagsara sa aking mukha, ang Diyos ang nagbukas ng mga daan kung saan wala ni isang landas. Kapag iniwan ako ng mga tao, ang Diyos ang nanatili sa aking tabi. Wala akong sariling merito, wala akong espesyal na karunungan, wala akong kapangyarihan sa aking sarili. Ang lahat ng kung sino ako at lahat ng mayroon ako ay resulta ng iyong biyaya na kumikilos sa aking buhay. Amang nasa langit, nais kong ipahayag sa sandaling ito na ikaw ang hiwaga na walang sino man ang makalulutas. Ang mga tao ay sumusubok na humanap ng mga lohikal na paliwanag para sa iyong mga himala. Ngunit walang lohika ang makakaabot sa iyong kadakilaan. Hinahanap nilang maunawaan gamit ang isip ng tao
ang bagay na mauunawaan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano maipapaliwanag na ang isang may sakit na sinukuan na ng mga doktor ay bumangon mula sa kama? Paano maipapaliwanag na ang isang utang na imposibleng bayaran ay nabayaran ng biglaan? Paano maipapaliwanag na ang isang wasak na pagsasama ay naibalik? Paano maipapaliwanag na ang isang bisyo ng maraming taon ay naputol sa isang iglap? Hindi maipapaliwanag, Panginoon. Ang magagawa lang ay sumamba at kilalanin na Ikaw ay Diyos at ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa aming mga daan. Panginoon, naaalala ko ang bawat sandali na inakala kong katapusan na at pinatunayan mo sa akin na Ikaw ang may kontrol. Sa araw na iyon na natanggap ko ang pinakamasamang balita ng aking buhay at naisip kong hindi ko makakayanan ang sakit, inalalayan mo ako. Sa gabing iyon na ang takot ay napakalaki na nanginginig ako sa loob, binigyan mo ako ng kapayapaan. Sa oras na iyon na ang mga bayarin ay kailangan ng bayaran at walang pera, ipinadala mo ang panustos sa paraang hindi ko kailanman maiisip. Sa sandaling iyon na ang sakit ay lumalala at inihahanda ko na ang aking puso para sa pinakamasama, gumawa ka ng himala na nag-iwan maging sa mga doktor ng kawalan ng masabi. Ang bawat isa sa mga sitwasyong ito ay maaari sanang sumira sa akin, ngunit hindi mo pinahintulutan. Lumaban ka para sa akin noong wala na akong lakas para lumaban. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon ay naiintindihan ko na hindi ako kailanman nag-isa. Kahit sa mga sandaling naramdaman kong ako ay pinakainiwan, Ikaw ay naroon, nag-aasikaso sa mga detalye na hindi ko man lang napapansin. Nagsasara ng mga pinto na magdadala sa akin sa panganib. Nagbubukas ng mga daan na hindi ko nakikita. Habang ako ay umiiyak sa pag-aakalang ang lahat ay nawala na, Ikaw ay kumikilos sa likod ng mga eksena ng aking kwento. Tinatahi ang mga punit na bahagi. Itinatayo muli ang wasak. Inihahanda ang himala na hindi ko pa nakikita. Panginoon, hindi ako mamamatay dahil itinakda mo na mayroon pa akong layunin sa lupang ito. Hindi ako nawasak dahil ang iyong mga plano para sa akin ay hindi pa nakukumpleto. Ama, kinikilala ko na may mga taong nakatingin sa aking buhay ngayon na gustong maunawaan kung paano ako nakangiti pa rin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko. Nakikita nila ang mga peklat, ngunit hindi nila nauunawaan ang paghilom. Alam nila ang mga laban, ngunit hindi nila naiintindihan kung saan nanggagaling ang aking tagumpay. At gusto kong malaman nila, Panginoon, na ang sagot ay simple at kasabay nito ay malalim. Iyon ay ang Diyos. Hindi iyon ang aking talino, hindi iyon ang aking pagiging listo, hindi iyon dahil ako ay espesyal o mas magaling kaysa kanino. Iyon ay dahil ang isang Diyos na napakalaw, manlilikha ng sansinukob, ay nagpasyang tumingin sa akin ng may pagkahabag at hindi ako hayaang mapahamak. Iyon ay dahil Ikaw ay nalulugod na gawin ang imposible sa buhay ng sino mang nagtitiwala sa iyo. Panginoong Hesus, kapag tumitingin ako sa nakaraan at nakikita ang mga digmaan na aking hinarap, ako ay namangha sa katotohanan na ako ay humihinga pa. Napakaraming pag-atake, napakaraming patibong, napakaraming plano ng kaaway upang ako ay sumuko. May mga sandali na tila ang kasamaan ay magwawagi, na ang kadiliman ay mananalo, na ako ay magiging isa na namang biktima ng mga pangyayari. Ngunit Ikaw, Panginoon, Ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang puwersa na bumabangon laban sa akin. Ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang estratehiya ng impyerno. Noong inakala ng kaaway na natalo niya na ako, ibinangon mo ako ng may higit na lakas. Noong inakala niya na ako ay babagsak na ng tuluyan, ginawa mo akong makatayo muli. Sa bawat pagkakataon na sinubukan nila akong ilibing, ginawa mo akong umusbong tulad ng binhi na hindi namamatay, kundi sumisibol at nagbubunga. Diyos ng pag-ibig, kailangan kitang pasalamatan sa bawat pagliligtas na natanggap ko at hindi ko man lang napansin. Ilang beses mong inilihis ang aksidente
na mangyayari sana. Ilang beses mong pinigilan ang masama na maabot ako. Ilang beses kang nagpadala ng mga anghel upang protektahan ako mula sa mga panganib na hindi ko man lang nalaman na umiiral. Alam ko na marami sa iyong mga himala sa aking buhay ay hindi ko malalaman sa lupang ito dahil ikaw ay kumikilos sa lihim. Iniingatan ang iyong mga anak kahit na hindi nila namamalayan ang iyong proteksyon. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo, Ama. Nagpapasalamat ako sa bawat araw na ako ay nagising nang hindi alam na iniligtas mo ako sa isang bagay na kakilakilabot sa buong gabi. Nagpapasalamat ako sa bawat daan na pinili ko nang hindi alam na ikaw ay gumagabay sa akin palayo sa panganib. Amang walang hanggan, ngayon ako ay naririto, nakatayo, humihinga, naniniwala, sumasamba. At ito sa sarili nito ay isa ng patotoo ng iyong kapangyarihan. May mga tao na dumaan sa mas kaunti kaysa sa akin at hindi nakaligtas. May mga kwento ng mga sumuko sa harap ng mas maliliit na laban. Ngunit ako ay buhay, Panginoon, dahil ninais mong ako ay mabuhay. Ako ay nakangiti dahil pinagaling mo ang aking sakit. Ako ay nagpupuri dahil binigyan mo ako ng mga dahilan upang magpuri. At kapag may nagtanong sa akin kung ano ang sekreto, kung ano ang hiwaga, kung ano ang paliwanag, sasabihin ko ng buong lakas ng aking kaluluwa. Ito ay ang Diyos. Laging naging at laging magiging ang Diyos. Walang ibang pangalan ang may ganitong kapangyarihan. Walang ibang puwersa ang makagagawa ng ginagawa mo. Panginoon, hinihiling ko sa iyo sa sandaling ito na patuloy mong hawakan ang aking buhay sa iyong mga kamay. Alam ko na may mga bagong bagyo na darating dahil ang buhay na ito ay ganito, puno ng tagumpay at kabiguan, ng maliwanag na mga araw at madilim na mga gabi. Ngunit ngayon ay alam ko na hindi ko kailangang matakot sa kung ano ang darating dahil pinatunayan mo na ikaw ay tapat. Ipinakita mo na sa akin na ang iyong salita ay hindi nabibigo, na ang iyong mga pangako ay natutupad, na ang iyong pag-ibig ay hindi nang iiwan. Kaya ako ay patuloy na magtitiwala kahit na hindi ko naiintindihan. Patuloy akong sasamba kahit na ang sakit ay humihigpit. Patuloy akong maniniwala kahit na ang lahat ay nagsasabing wala ng paraan. Dahil natutunan ko na ang iyong espesyalidad ay gawin ang imposible na maging realidad. Makapangyarihang Diyos, palakasin mo ang aking pananampalataya upang hindi ako sumuko sa gitna ng daan. May mga sandali na ang pagod ay labis kaya gusto ko na lang huminto. Gusto ko na lang magpahinga. Gusto ko na lang na matapos na ang lahat agad. Ngunit tinatawag mo ako upang magpatuloy, upang humakbang pa ng isa, upang maniwala pa ng isang araw. Kaya hinihiling ko sa iyo ang lakas na wala ako sa aking sarili. Hinihiling ko sa iyo ang tapang na hindi kayang likhain ng aking kaluluwa ng mag-isa. Hinihiling ko sa iyo ang pag-asa kapag ang lahat sa paligid ko ay sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. Gawin mo akong isang tao na hindi sumusuko, hindi dahil ako ay malakas, kundi dahil nagtitiwala ako. Isang tao na patuloy na naglalakad, hindi dahil nakikita ang dulo ng daan, kundi dahil alam na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang. Panginoong Jesus, nais kong maging isang buhay na patotoo ng iyong kapangyarihan. Nais ko na ang aking buhay ay magsalita ng mas malakas kaysa sa aking mga salita, na kapag nakita ako ng mga tao, hindi nila makita ang aking kakayahan, kundi ang iyong biyaya. Na kapag narinig nila ang aking kwento, hindi nila itaas ang aking pangalan, kundi luwalhatiin ang sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay, Ama, upang ipakita sa mundo na ikaw ay gumagawa pa rin ng mga himala, na binabago mo pa rin ang mga sitwasyon, na binabago mo pa rin ang mga kwento, na ang ibang pinanghihinaan ng loob ay tumingin sa akin at makatagpo ng mga dahilan upang magpatuloy, na ang ibang mga sugatan ay makita ang aking mga peklat at malaman na may paghilom, na ang ibang mga naliligaw ay malaman ang aking daan at matuklasan na may pag-asa. Amang nasa langit, ipinapahayag ko na hindi mahalaga
Kung ano ang darating sa hinaharap, patuloy akong magtitiwala sa iyo. Hindi mahalaga kung ilang beses akong madapa. Babangon ako sa iyong pangalan. Hindi mahalaga kung ilang laban pa ang kailangan kong harapin. Alam ko na ikaw ay lalaban para sa akin. Ikaw ang aking kalasag kapag ang mga pag-atake ay dumarating. Ikaw ang aking tanggulan kapag kailangan ko ng masisilungan. Ikaw ang aking liwanag kapag ang lahat ay dumidilim. Ikaw ang aking kapayapaan kapag ang kaguluhan ay sumusubok na dominahin ako. Ikaw ang aking pag-asa kapag ang lahat ay tila nawala na. Ikaw ang aking Diyos, aking Panginoon, aking tagapagligtas, at hindi ko na kailangan ng iba pa maliban sa iyo. Panginoon, habang may buhay sa akin, ipoproklama ko ang iyong mga kahangahangang gawa. Ikukwento ko sa aking mga anak, sa aking mga apo, sa sino mang nais makinig kung ano ang ginawa mo para sa akin. Hindi ko kakalimutan ang mga himala na natanggap. Hindi ko hahayaan na burahin ng panahon sa aking alaala ang mga sandali na sinakluluhan mo ako. Ang bawat pagliligtas ay itatago sa aking bilang isang kayamanan. Ang bawat tagumpay ay ipagdiriwang bilang patunay ng iyong At kapag ang mga bagong henerasyon ay nagtanong sa akin kung paano ako nakaligtas sa lahat ng aking hinarap, sasabihin ko ng may luha sa mga mata at pasasalamat sa kaluluwa. Iyon ay ang Diyos. Laging ang Diyos at laging magiging ang Diyos. Diyos na walang hanggan, ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng bagay na nag-aalala pa rin sa akin. Ang mga sitwasyon na hindi pa nare-resolba. Ang mga problema na wala pang solusyon. Ang mga sakit na hindi pa napapagaling. Nagtitiwala ako na kung paanong inalagaan mo ako hanggang dito, patuloy mo akong aalagaan hanggang sa wakas. Hindi ka nagsimula ng isang gawa sa aking buhay upang iwanan ito sa kalagitnaan. Hindi mo ako inalis mula sa ilalim ng balon upang iwanan ako sa gitna ng daan. Ikaw ang Diyos na nagkukumpleto, na tumatapos, na nagwawakas. At ako ay nagpapahinga sa katiyakang iyon, na nalalaman na ang sinimulan mo sa akin ay iyong kukumpletuhin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Panginoon, tanggapin mo ang panalangin ito bilang handog ng aking pusong nagpapasalamat. Tanggapin mo ang aking papuri bilang pabango na tumataas sa iyong trono. Tanggapin mo ang aking pagsamba bilang pagkilala kung sino ka. Wala akong sapat na mga salita upang ipahayag ang laki ng aking pasasalamat. Wala akong sapat na paraan upang suklian ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang maiaalay ko lang sa iyo ay ang aking buhay, ang aking pagtitiwala, ang aking pananampalataya. Kunin mo ang lahat ng kung sino ako at gamitin ito para sa iyong kaluwalhatian. Na ang bawat araw na aking mabubuhay ay maging isang buhay na pahayag na ikaw ay Diyos at nasulit na magtiwala sa iyo kahit na ang lahat ay tila nawala na. Sa pangalan ni Hesukristo ako ay nananalangin. Amen. Aking kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung nakarelate ka sa bawat salitang sinabi rito, meron akong gustong hilingin na napakahalaga. Pindutin ngayon ang like button, hindi lamang para tulungan ang channel na ito na maabot ang mas maraming tao, kundi pangunahin upang ipahayag na ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, na ikaw ay nagtitiwala sa kanyang mga pangako, na alam mong gumagawa pa rin siya ng mga himala. Ang simpleng kilos na ito ay isang paraan upang sabihin mo sa langit at sa lupa na hindi ka sumuko, na mayroon ka pang pananampalataya, na umaasa ka pa rin sa Panginoon. Ibahagi ang video na ito sa taong iyon na pinanghihinaan ng loob, sa kaibigang iyon na nag-iisip na sumuko, sa kapamilyang iyon na nawalan ng pag-asa. Marahil ang panalangin ito ay eksaktong kailangan marinig ng isang tao ngayon upang patuloy na lumaban, upang patuloy na maniwala, upang patuloy na mabuhay. Maaari kang maging instrumento ng Diyos upang magdala ng salita ng buhay sa sinumang namamatay sa loob. Huwag itago ang mensaheng ito para sa iyong sarili lang. Ikalat ang katotohanan ito na ang Diyos ay may kontrol pa rin. Manatili ka rito sa channel na ito.
Mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. I-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video ng panalangin at pagpapalakas loob. Dito ay isang lugar ng espiritual na kanlungan, isang espasyo kung saan maaari kang humugot ng lakas sa salita ng Diyos. Isang kapaligiran kung saan ang iyong pananampalataya ay pinapakain at pinalalak. Kailangan ka namin dito at kailangan mo ang lugar na ito kung saan makakahanap ka ng pagkain para sa iyong kaluluwa. Ngayon ay hinihiling ko sa iyo, isulat ang iyong pangalan sa mga komento upang maipanalangin ka. Ilagay mo riyan sa ibaba ang iyong kahilingan sa panalangin. Ikwento ang iyong patotoo sa kung ano ang ginawa na ng Diyos sa iyong buhay. Nais naming malaman kung paano kumilos ang Panginoon. Nais naming mamagitan para sa iyong mga pangarap at pangangailangan. Nais naming ipagdiwang kasama mo ang mga tagumpay na ibinigay ng Diyos. Ang espasyong ito ay atin. Ito ay isang komunidad ng pananampalataya kung saan pinalalakas natin ang isa't isa. Huwag kang manahimik, makilahok, magsulat, manalangin kasama namin. Naririnig ng Diyos ang bawat salita, bawat daing, bawat buntong hininga ng iyong puso. Nakikita ka niya, kilala ka niya, at kikilos siya sa iyong kwento. Paniwalaan mo ito ng buong pagkatao mo.